sus! Biglang may sumabog habang nasusunog ang bahay na yan sa Legazpi City, Albay. Sa lakas nito, may tumilapong debris. Sa investigasyon, LPG ang pinagmulan ng pagsabog. Wala namang nasaktan pero patay ang isang alagang aso. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Binagsakan na ng barbel, pinagsasaksak pa ang isang lalaki sa Balamban, Cebu. Matinding galit ang tinitingnang motibo sa pagpatay. May report si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Ayaw na! Ayaw na lagi! Makapanindig balahibo ang pagsigaw ng isang lalaki sa Balamban, Cebu. Ang biktima, tauhan ng staff house na binagsakan ng improvised barbell ng kanya umanong katrabaho. Hindi pa nakontento, pinagsasaksak din daw ng sospek ang biktima. Ayon sa pulisya, nalasing sa pinanggalingang piyesta ang dalawa. Pag-uwi ay nag-away ang dalawa na humantong sa suntukan. Ayon sa pulisya, matinding galit ang ugat ng krimen. Actually, nung hindi pa nangyari ang insidente, meron na silang personal grudges, no? Meron silang differences, hindi siguro sila nagkakaintindihan. Pero kaya pa naman i-manage until such time na lumabas silang dalawa para mamiesta. Isinugod sa ospital ang biktima na namatay kalaunan. Patuloy ang pagtugi sa sospek. Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dahil hindi na maibenta, sandamakmak na kamatis at bell pepper ang itinapon na lang sa Nueva Vizcaya. May report si Mark Salazar. Ganyan karaming bell pepper ang itinapon sa gilid ng kalsada sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Nasa mahigit 20 crates ng bell pepper na nalulusaw na raw dahil sa ulan. Hindi maibenta, kaya itinapon na lang ng mga magsasaka. Nitong nakaraang linggo, mga kamatis naman ang itinapon doon. Kahit bagsak presyo na hindi pa rin nabili. Ayon sa Municipal Agriculture Office, nagbago ang kalidad ng mga kamatis dahil sa ulan. Sa Mangaldan, Pangasinan, dumidiskarte ang mga tindera para makabenta. Pinupunusan lang namin, ma'am. Para pag sinupot sa plastic, hindi siya masyadong basa. 35 hanggang 40 pesos per kilo na lang ito. Dati nasa 80 pesos. Sa Dagupan City, matumal din ang bentahan ng bell pepper. Mabilis raw kasi itong masira o mabulok. Siguro sa 5 kilos, ma'am, yung nakukuha namin mga kulang-kulang 1 kilo po. Minsan nag-adjust na rin kami ng presyo. At para hindi masayang, pinamimigay ko na lang dyan sa may na gumagawa ng mga Shanghai. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado po ang isang nanay sa Caloocan City na ibinebenta ang kanyang bagong silang na anak. Na-monitor ng PNP-ACG ang post ng suspect sa social media na iniaalok ang anak na babae sa halagang 40,000 pesos. Nagpakita pa ito ng ultrasound sa pulis na nagpanggap na buyer. Depensa ng suspect, kahirapan. Hawak na ng social workers ang bata. Mahaharap ang ina sa kasong paglabag sa Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation, and Discrimination Act, kaugnay ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Hindi Pilipino pero may Philippine birth certificate. Nadiskubre yan ng Senado sa pagharap ng negosyanteng si Tony Yang na umamin na ipinanganak siya sa China. Si Tony ang nakatatandang kapatid ni Michael Yang na dating economic advisor ni dating Pangulong Duterte. Ipinakita rin sa pagdinig ng Senado tungkol sa mga pogo ang larawan ng negosyante kasama si dating PNP Chief Benjamin Acorda. Ang isa, kuha noong regional director pa lang si Acorda ng Northern Mindanao. Sa isa pa, kasama ni Acorda si Sual, Pangasinan Mayor Dong Kalugay at kapatid ni Alice na si Wesley Guo. Sabi ni Kalugay na masyal sila dahil naging hepe si Acorda ng Sual Police. Habang si Guo, gusto raw makita ang Chief PNP. Nang kuhanan si Acorda ng pahayag, sinabi niya na mahal niya ang bansa at ang PNP. Ginawa raw niya kung anong dapat gawin ng isang Pilipino at bilang police officer. Naungkat din sa pagdinig ang posibleng kaugnayan ni Yang sa mga pogo.
Giit niyang may kinalaman sa bakal, bigas at gulong ang mga negosyo niya. Pero ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, may impormasyon sila na may pogo operation sa isang steel factory na pagmamay-ari niyang. Sabi pa ng PAOK, si Tony Yang ang nagpapatakbo ng mga negosyo ng kanilang pamilya. At sinubukan daw nilang gumawa ng kaharian sa Cagayan de Oro kung saan hindi pwedeng magpasok ng negosyo na hindi daraan sa kanya. Your Honor, I think sa tagal po na investigation, alam na rin po ng committee po, especially chaired by our Madam Chairman, who's really at the back of everything po. Executive session ay willing ka bang sabihin kung sino yung most guilty na sinasabi mo? Yes po, Your Honor. Hindi po ako mastermind. Isa po akong victim. Alice Guo pumayag na ihayag sa isang executive session kung sino ang most guilty kaugnay sa mga illegal na pogo. Hindi pwedeng isa publiko ang pinag-usapan sa executive session. Pero sabi ni Senador J.V. Ejercito, may napala naman sila. Nakaligtaan. Yan ang sagot ni Suwal Pangasinan Mayor Liseldo Calugay nang tanungin kung bakit wala sa kanyang SALN ang pagbebenta sa kanyang lupang nasa 1.2 million pesos ang halaga. Cassandra Leong naging emosyonal habang ikinukwento ang kaugnayan kay Duan Renwu na sinasabi isa sa mga namumuno sa illegal na operasyon ng pogo. Noong time na yun, kakawala lang na ma'am ko, sorry. Nawala as in nag-disappear sila or namatay sila? Namatay ma'am ko. And then yun yung panahon na dumating si Duan Renwu. At siya ang nagpasok sa iyo sa Whirlwind Corporation. No? Yes po, Mr. Zhao Shouqi, nasangkot umano sa pogo sa Lapu-Lapu, Cebu, umaming tinangka niyang bigyan ng 1 milyong piso ang PAOK. Giit ni Zhao, hindi suhol pero sinabi ng PAOK, 3 beses daw sinubukan ni Zhao, kaya wala silang ibang interpretasyon dito kundi panunuhol. Kung hindi na raw interesado si Vice President Sara Duterte sa kanyang trabaho bilang bise, pwede raw hilingin ng ilang mambabatas na bumaba na siya sa pwesto. Sinabi yan ni Congressman Jill Bungalon sa gitna ng ilang beses na hindi pagsipot ng bise sa budget hearing para sa Office of the Vice President. Kahapon dapat isasalang sa plenaryo ang OVP budget pero hindi ito dinaluhan ni VP Sara dahil anya ipinauubayan na niya ito sa mga mambabatas. Ayon sa mga kongresista, ito ang unang beses na hindi sumipot ang head of agency o authorized representative sa budget deliberation. Hindi raw sapat ang ipinadalang sulat ng OVP dahil kailangang may sumagot sa mga itatanong ng mga kongresista. Bagamat may pinadalang kinatawan ng OVP, hindi raw sila otorisadong magsalita para sa bise. Para kina Congressman Raul Manuel at Ramon Gutierrez, betrayal of public trust ang patuloy na hindi pagsipot ni VP Sara sa budget hearings. Pero sabi ni Gutierrez, hindi ito sapat na batayan para sa impeachment. Bibigyan daw ng Kamara ng isa pang pagkakataon si VP Sara na humarap sa deliberasyon bukas. Wala pang pahayag si Duterte tungkol sa posibleng paghiling na bumaba na siya sa pwesto at sa sinasabing hindi na siya interesado sa trabaho. Ginunita ng Kingdom of Saudi Arabia ang kanilang 94th National Day. Pinangunahan ni Saudi Ambassador to the Philippines, Hisham Sultan Al-Qahtani ang pagdiriwang sa Taguig. Ipinagmalaki niya ang paggawad sa Saudi Arabia ng pag-host ng World Expo 2030. Ginunita rin ang ika-55 anibersaryo ng ugnayan ng Pilipinas at Saudi Arabia. Umaasa raw siya na lalo pang titibay ang pagkakaibigan ng dalawang bansa sa mga susunod pang taon. Kabilang sa mga dumalo sa pagdiriwang ang ilang matataas na opisyal ng gobyerno. Gayon din si GMA Senior Vice President and Head of Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Carla Abellana dumaan daw sa matinding struggle at frustration dahil sa hypothyroidism. Lalo na raw kung mahalaga ang weight and appearance sa trabaho. Pero matapos ang 5 taon, maraming consultations at medications, nag-work na para kay Carla ang sinubukang strict diet plan at naabot na ang target weight.
Pat on the back din daw para sa kanya dahil naging disiplinado siya at hindi na-give up. Sparkle star Sandro Mulak emosyonal nang sorpresahin ng inang mula sa Amerika. Group comeback at world tour ng Blackpink, kasado na next year. Michael V, may patikim sa bagong parody song. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.